Isipin nakatira ka sa isang malayong nayon kung saan ang gabi ay hindi lamang nagdadala ng takot kundi pati na rin ang mga bulong ng mga halimaw na uhaw sa dugo. Sa lugar na yon, walang nangahas na lumabas pagkatapos ng hating gabi. Walang nangahas na tumingin ng diretsyo sa itim na anino na lumilipad sa kalangitan. Sa nayon kasi may nagkukubli na aswang. Isang oil lamp ang kumikislap sa isang lumang kubo. Isang batang lalaki ang nakaupo sa tabi ng kanyang matandang lola. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ang pangalan ko ay Noki. Dati akong isang ordinaryong mangangaso ng mga ligaw na hayop hanggang sa gabing nagpabago ng lahat magpakailanman. Noong gabing pinatay ang aking mga magulang ng isang halimaw na tinatawag nilang abwak. Mula sa sandaling yon, alam kong nakatali ang kapalaran ko sa kadiliman. Umalingaw ang sigaw ng isang babae. Ang screen ay kumikislap na may isang peres ng kumikinang na pulang mata at matatalas na ngipin, pagkatapos ay nagdilim. Nangako ako sa sarili ko na balang araw hahabulin ko at papatayin ang nilalang na nag-alis ng pamilya ko. Ngunit para magawa iyon, kailangan kong pumasok sa isang underground na mundo ng dugo, pagtataksil at mga multo. Isang mundo kung saan ang linya sa pagitan ng mga tao at mga halimaw ay kagat-kagat lang. Binasa sa screen sa malalaking letra, Kwentong Aswang, a Daily Story. Ito ang kwento ko. Ang kwento ng isang nayon kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga halimaw at tao. At ngayong gabi ibabalik kita sa kung saan nagsimula ang lahat. Sa isang liblib na nayon, kung saan lumulubog ang araw at nilalamon ng dilim ang lahat, nagbubulungan pa rin ang mga tao tungkol sa isang sumpa. Isang sumpa na nagmula sa daan-daang taon sa isang halimaw na tinatawag na aswang, isang nilalang na uhaw sa dugo, isang kanibal, isang magnanakaw ng kaluluwa sa gabi. Isang nanginginig na matandang babae ang naglock ng kanyang pinto, isang pamilya ang nagyakapan sa isa't isa sa pamamagitan ng isang oil lamp. Sa labas, ang tunog ng mga pakpak ng paniki ay kumakatok ng malakas sa gabi. Walang nangahas na lumabas sa mga lansangan pagkalipas ng hating gabi. Walang nangahas na tumingin ng diretsyo sa itim na anino na lumilipad sa kalangitan. Dahil sa isang tingin lang maaari kang maging susunod nilang biktima. Ang screen ay dumidilim. Isang hiyawan ang tumatagos sa gabi. Pagkatapos ay katahimikan. Ang pangalan ko ay Noki. Noong bata pa ako namatay ang mga magulang ko sa kamay ng isang abwak, isang aswang na mas mabangis kaysa sa gabi. Nang gabing iyon ang sigaw ng aking ina ay sumasagi sa aking buong buhay. Sinalakay ng mga magulang, isang dambuhalang anino na may pulang mata ang lumusog. Nagtago ang maliit na bata sa ilalim ng mesa, nakahawak sa kanyang mga tainga, tumutulo ang mga luha. Nasa hustong gulang na si Noki, nakaupo sa tabi ng apoy kasama ang kanyang matandang lola. Lola, sa mahinang boses. Noki, huwag mong hayaang sunugin ka ng galit. Mahaba ang buhay mo, kailangan mong mabuhay para sa iyong pamilya. Nokia. Pero Lola, I swear one day, ibabalik ko ang dugo sa dugo. Hahabulin ko ang halimaw na pumatay sa mga magulang ko. Lumitaw si Tio Butik, kakaiba ang kanyang mga mata, nag-aanyaya kay Noki. Tio Butik. Noki, may paraan para lumakas ka. May landas kung saan naghihintay sa iyo ang pera, kapangyarihan, at paghihiganti. Ngunit kapag nakapasok ka, hindi ka na makakatakas. Ang mukha ni Noki, kalahating liwanag at kalahating madilim, ay nagpakita ng panloob na pakikibaka. Pumayag ako. Isang desisyon na walang babalikan. Mula sa isang mangangaso ng mababangis na hayop. Ako ay naging isang manunugis, isang mangangaso ng aswang. Ngunit hindi ko alam ang pagpipiliang iyon ay magdadala sa akin sa isang mundo na mas nakakatakot kaysa sa mga bangungot. Pumasok si Noki at ang kanyang tiyuhin sa isang malaking bahay kung saan nagkukumpulan ang mga misteryosong tao. Isang babaeng may mapupulang labi at malamig na mata, si Maam Sanya, nakatitig kay Noki. Noong gabing iyon, lumakad ako sa pintuan at napagtanto na ibenta ng buhay ko ang aking kaluluwa sa kadiliman. Noong gabing iyon, dinala ako ng aking tiyuhin sa isang malaking bahay sa gilid ng nayon kung saan hindi umabot ang liwanag,
kung saan ang bawat tunog ay nilamon ng kadiliman. Sa likod ng mabigat na pintong bakal ay isang mundong hindi ko pa nakikilala. Isang mahabang silid, mga lamisang gawa sa kahoy na nakalatag, napapaligiran ng mga estranghero, matitigas na mukha, mapuot na mga mata. Sa dulo ng mesa, isang babae ang nakaupo, ang mga labi ay kasing pula ng dugo, ang mga mata ay matutulis. Tio Butik, pabulong. Noki ito si Maamsan niya. Ginawa niyang lakas ang sakit ng pagkawala ng mga magulang para pamunuan tayo. Sanya, tumayo siya, umaalingaw ang malalim niyang boses sa buong silid. Maamsan niya. Welcome. Dito, walang mahihina. Mayroon lang talagang galit na pumatay o uhaw sa dugo para mabuhay. Gusto mong sumali? Ipasa ang pagsubok. Si Noki at ilang iba pa ay dinala sa isang bakanting lot sa kalagitnaan ng gabi. Nakapaligid sa kanila ang mga sandata, bowl of knives, bows and arrow, salt shaker, tuba pot, fermented coconut wine. Para maging manunugis, mga ngaso ng mga aswang dapat matuto kang lumaban sa dilim. Dapat mong malaman ang iyong takot at gawin itong sandata. Isang matandang shaman ang humakbang pasulong, nagwiwisik ng asin sa lupa, may hawak na nagnininas na anting-anting. Shaman, narito ang magliligtas sa inyong buhay. Asin ang kaaway ng laman ng aswang. Tuba ang alak na nagpapahina sa kanilang mga kaluluwa. Bowl of nibs ang tanging sandata na makakaputol ng bloodline ng halimaw. At sa wakas-lakas ng loob, isang higanting paniki ang hinugot mula sa hawla, sumisigaw, ang mga mata nito ay kumikinang na pula. Kailangang gamitin ni Noki at ng kanyang grupo ang mga tool sa itaas para ibaba ito. Mga hiyawan, kalabog ng metal at musika. After the ceremony, everyone gathered around the fire. Some leery because they miss their loved ones, some laugh because they think of the reward. Dito, lahat ng tao may dahilan para pumatay. Ang ilan ay nawalan ng asawa at mga anak na ginagawang talim ang puot. Ang ilan ay nangangarap lamang ng gantimpala dahil ang ulo ng aswang ay maaaring ipagpalit sa ginto. Para sa akin, nakatayo ako sa pagitan ng dalawang landas. Ang isang panig ay ang aking pamilya, ang kabilang panig ay ang panunumpa ng paghihiganti. Tinignan ng isang malaking recruit si Noki at Minishan. Mag-recruit. Ang payat na tulad mo, paano ka makakaligtas sa mga halimaw? O pumunta ka lang dito para mamatay kapalit ng tiyuhin mo? Hinawakan ni Noki ang bowl of knife, ang mga mata ay nagliliyab sa puot. Ngunit si Sanya ay humarang, malamig. Maamsan niya. Huwag kalimutan, hindi ang lakas ng kalamnan, ngunit ang pagnanais na mabuhay ang nagpapasya kung sino ang mananalo. Kultura Decoded, Aswang Legends. Nagbabago ang larawan sa isang sinaunang animation na inilarawan para sa mga Amerikanong manonood. Sa kulturang Pilipino, mayroong higit sa isang anyo ng aswang. Bayawak, gumagapang sa ilalim ng lupa, tahimik na pangangaso. Abwak, isang kanibal na maaaring makapunit ng tao sa isang iglap. Aswang na may pakpak, isang may pakpak na halimaw na naglalabas ng dilim mula sa langit. Bawat species may kahinaan. Ngunit lahat ay uhaw sa dugo. Bumagsak ang asin sa lupa, bumubula, ang kutsilyo ng bolo ay kumikinang sa ilaw ng apoy. Nang gabing iyon, naintindihan ko kakapasok ko lang sa isang digmaan na walang paraan. Isang digmaan kung saan ang linya sa pagitan ng mga tao at mga halimaw ay mas marupok kaysa dati. Si Noki ay nakaupong mag-isa sa dilim, nangingilid ang pawis. Mula sa malayo, ang mga pulang mata ay kumislap sa gitna ng mga puno. Ang background music ay lumaki at pagkatapos ay biglang tumigil. At pagkatapos nagsimula ang aking unang gabi ng pangangaso ng mga aswang. Nagdilim ang screen. Lumabas ang mga salitang battles, gone nearly dark. Ang unang gabi ng pangangaso. Hindi na nagsasanay, hindi na isang hamon.
Bawat hakbang ay isang hakbang na palapit sa kamatayan. Natahimik ang gubat. Ngunit sa kadiliman alam namin may mga halimaw na nagkukubli. Ang libingan at ang unang pamamaril. Ang mga mangangaso ay pumasok sa abandonadong libingan. Ang mga libingan ay basag, ang buhangin ay hinalo. Ang tunog ng mga pakpak na pumapagaspas ay taas. Isang baguhan ang hinila sa lupa, isang hiyawan ang pumunit sa gabi. Sumigaw ang mga ngaso. Aswang! Underground! Nanginginig ang kamera, nabasag ang lupa, hinawakan ng itim na kamay ang binti ng lalaki. Sumugod ang grupo, nilalaslas ng asin at bolo kutsilyo. Tumalsik ang itim na dugo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang tao ay naging isang halimaw. Ang laman ay napunit, ang mga buto ay nabali, ngunit ang mga mata nito ay namumula pa rin, wala sa pagkatao. Isang mahirap na nayon, ang mga pintuan ng mga bahay ay nabasag, ang mga bangkay ng mga hayop ay nagkalat. Isang bata ang nakaupong umiiyak sa tabi ng katawan ng kanyang ina. Pumasok ang mga mangangaso. Mula sa bubong, isang itim na anino ang bumababa. Sumigaw si Tio Butik. Noki! Asin! Bilis! Nanginig si Noki, dumukot ng asin, itinapon sa mukha ng halimaw. Tunog ng sizzling, nasusunog ang laman nito. Nagsanib puwersa ang grupo, kumikislap ang mga kutsilyong bolo, at ibinaba ang halimaw. Ang nayong iyon ay walang iba kundi abo at luha. At naunawaan ko bawat buhay na naligtas kailangang bayaran ng ating dugo. Isang malalim na kabubatan. Malakas na hangin. Ang tunog ng higanteng mga pakpak ng paniki ay marahas na pumapagaspas. Mula sa langit, isang dambuhalang itim na anino ang lumipad pababa, isang may pakpak na aswang. Ito ay sumisigaw, ang mga mata ay kumikinang na parang mainit na uling. And then, I faced my worst nightmare. Bumagsak si Noki sa lupa, dumudugo mula sa kanyang sugat. Susugod ng aswang, naglalaslas gamit ang kanyang mga kuko. Sa isang sandali ng buhay o kamatayan, mahigpit na hinawakan ni Noki ang kanyang bolo knife, hinampas ang pakpak ng nilalang. Ito ay sumisigaw, ngunit hindi nahuhulog. Nag-charge si Uncle Butik. Bumalik ka sa Nokia. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para laslasin ang dibdib ng halimaw, ngunit napatumba siya, napuno ng dugo ang kanyang dibdib. Si Noki ay sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang huling dakot ng asin, itinutok ito sa bibig ng nilalang, at pagkatapos ay sinaksak ang bolo kutsilyo sa puso nito. Bumagsak ang halimaw, nabasag ang mga pakpak. Noong gabing iyon pinatay ko ang aking unang aswang. Ngunit ang presyo ay ang aking tiyuhin na nakahandusay sa balang dugo. Ang lihim ng pinuno ng aswang. Bumalik ang grupo sa base. Tumingin si Maamsan niya kay Noki, nagniningning ang mga mata sa liwanag ng apoy. Maamsan niya, malamig. Ang may pakpak na iyon ay isang alipuros lamang. Sa totoo lang mayroong 100 beses na mas malakas. Ang pinuno ng aswang. Ang isa na nagmamanipula ng buong pack, ang isa na maaaring gumawa ng isang nayon mawala sa isang gabi. At siya ay napakalapit sa atin. Natahimik ang lahat, makapal ang hangin. Naikuyom ni Noki ang mga kamao, nag-aapoy ang mga mata. Dinala ang isang mahigpit na nakabalot na tela. Sa loob ay isang sanggol. Kakaibang nagniningning ang mga mata nito, diretsong nakatingin kay Noki. They call that baby Pag-asa, hope. Ngunit walang nakakaalam ililigtas nito ang sangkatauhan o magbibigay daan para sa mga halimaw na muling ipanganak. Sa mga mata nito nakikita ko ang parehong liwanag at kadiliman. Ang mukha ng sanggol ay may halong mahinang pag-iyak, pagkatapos ay saglit na namula ang mga mata. Nagiging itim ang screen. Noong gabing iyon, alam kong kasisimula pa lang ng digmaan. Nagdidilim ang screen. Lumilitaw ang text, Part 4, Bloodline Secret. Sa dilim, may narinig akong katotohanan mas nakakatakot pa sa sigaw ng aswang. Ang katotohanan tungkol sa sarili kong dugo.
Tumingin ng diretsyo si Maam Sanya kay Noki, malamig ang boses. Maam Sanya. Noki, kilala mo ba kung sino ang iyong biological father? Hindi siya patay. Buhay pa siya. At siya ay isang aswang. Nanginginig ang kamera, lumilitaw ang flashback, mukha ng lasing na lalaki, mapupulang mga mata na kumikislap, nakatago sa dilim. Nagulat si Noki, puno ng luha ang mga mata. Kaya ang halimaw na kinainisan ko sa loob ng mahabang panahon ay ang nagbigay sa akin ng buhay. Si Noki ay nakaupong mag-isa sa mga guho ng kanyang bahay. Ang kanyang bolo na kutsilyo ay nakadikit sa lupa. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang punit na mukha. Ano ang dapat kong gawin? Patayin ang aking ama upang patunayan ang aking katapatan sa mga mangangaso. O magpatawad at tanggapin na ang isang bahagi ng aking dugo ay kabilang din sa kadiliman. Isang umaalingaw-ngaw na bulong, boses ng ama. Tatay ni Noki mula sa kadiliman. Noki, ang dugo ko ay dumadaloy sa iyo. Maaari mo bang tanggihan ito magpakailanman? Sumisigaw si Noki, ibinabagsak ang kanyang kamao sa lupa. Matindi at tense ang background music. Isang kaparangan. Marahas na yumanig ang lupa. Bumukas ang mga bitak at dose-dose ng mga aswang ang bumangon mula sa ilalim ng lupa. Lumilitaw ang pinuno ng aswang, isang higante, kalahating tao, kalahating halimaw na nilalang, na may mga mata na nagniningas na pula tulad ng mga baga. Pinuno ng aswang, ungol. Mga mahihinang tao, ngayong gabi ang dugo mo ang magpapakain sa ating lahi. Dugo, apoy at tunog ng metal. Naningil ang mga mangangaso, nagkalat ang asin, lumilipad ang tuba, lumalaslas ang mga bolos. Dumadagundong ang mga halimaw, yumanig ang lupa at langit. Ang kamera ay nakatutok sa Noki, hinarap niya ang pinuno ng direkta. Ang bolos ay kumikislap, ang asin ay lumilipad na parang alikabok. Siya ay sumisigaw, naghatid ng isang nakamamatay na saksak. Ito ay hindi na isang labanan para sa paghihiganti, ngunit isang labanan na magpapasya sa kapalaran ng buong nayon. Sa kaguluhan, hinarap ni Noki ang kanyang biyolohikal na ama, kalahating tao, kalahating halimaw, nakikipagpunyagi sa pagitan ng kanyang aswang at anyo ng tao. Umaagos ang dugo, puno ng luha ang kanyang mga mata. Padre Nokia, mahina. Noki, anak, tapusin mo ako bago mawala ang lahat ng sangkatauhan. Nanginginig si Noki, itinaas ang bolo knife. Ang buong hunting party ay nanonood, nananahimik. Ang kutsilyo ay nasa leg ni Noki, tumutulo ang luha. Siya ay sumisigaw sa sakit. Nokia. Tatay. Ibinaba ni Noki ang kutsilyo, ngunit sa halip na pugutan ng ulo, naglagay siya ng spell, nagsindi ng apoy, at nagliyab ang apoy, nilamon ang katawan ng kanyang ama. Lilipad ang abo sa langit. Lumuhod si Noki, namumula ang mga mata. Tumingin sa kanya si Maam Sanya, parehong malamig at medyo nalulungkot. Maam Sanya. Hindi ko pinili ang madaling landas. Pinili kong maging tao. Hindi ko ibinenta ang ulo ng aking ama para sa ginto. Pinili kong sunugin ang kanyang katawan upang ibalik ang huling bahagi ng sangkatauhan. Bagamat dala ko ang dugo ng isang halimaw, alam ko tao pa rin ako. The camera fades to black. Sa di kalayuan, naririnig ang sigaw ng isang bata. Ang batang pag-asa ay diretsong nakatingin sa lens, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. Pero, sana talagang ililigtas tayo. O magiging simula ba ito ng isa pang pamungot? Itim ang screen. Ang mga salitang, "Yiri's story is hindi over." Tapos na ang digmaan. Ngunit ang tagumpay ay hindi kumpleto. Bumalik ako, may mga sugat sa aking katawan at sa aking kaluluwa. Ang nayon ay tiwangwang, maraming bubong ang nasusunog, ang mga tao ay naglilinis ng mga katawan. Tinulungan ni Noki ang kanyang lola na umupo sa isang kahoy na upuan. Siya mismo ay lumuhod, hinawakan ang peklat sa kanyang leg. Ang kamera ay nag-zoom in sa kanyang mga mata, pagod ngunit matata. Lola, hinihingi ng mahina.
Apo, tama na. Huwag mo nang hayaang alisin ka pa ng dilim. Nokia, nasakal. Hindi ko alam kung makakatakas ba ako dito. Pero pangako, mabubuhay ako para sa pamilyang ito. Pinangunahan ni Maamsan niya ang mga nabubuhay na mga ngaso upang tumayo sa tuktok ng burol na nakatingin sa kagubatan. Ang hangin ay umiihip ng malakas, ang mga dahon ay lumilipad kung saan-saan. Maamsan niya, matigas ang boses. Hindi nawala ang mga aswang, atras lang sila, naghihintay ng isa pang pagkakataon. Ang digmaang ito ay hindi magwawakas. Mabagal na pumipihit ang kamera, iniiwan ang silweta ni Sanya na unti-unting lumiliit sa paglubog ng araw na parang simbolo ng walang katapusang digmaan. Ang batang Pag-asa, tandang pananong para sa kinabukasan. Sa lumang kubo, ang bata ay nakahiga sa duyan. Ang ginintuang sikat ng araw ay sumisikat sa kanyang inosenteng mukha. Ngunit saglit, ang kanyang mga mata ay nagmulat, kumikislap ng pulang ilaw. Pagkatapos ay agad na lumabas. They call it pag-asa. Hope. Ngunit ang pag-asa ay maaaring maging liwanag ng kaligtasan o ang apoy na mag-aapoy sa buong sangkatauhan. Oras lang ang magsasabi. Nakatayo si Noki sa harap ng lumang bahay, hawak ang kanyang lola sa kanyang mga bisig. Kumikislap ang apoy sa kusina. Sa labas, unti-unting lumalalim ang gabi. Tahimik at madilim ang musika. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga halimaw. Ito ay tungkol sa mga tao, tungkol sa mga pagpipili ang ginagawa natin sa harap ng kadiliman. Tungkol sa pakikiramay at sa mga sakripisyong handa nating gawin para protektahan ang ating mga pamilya. Nagdilim ang screen. Lumilitaw ang isang linya ng teksto na kumukupas sa mga dumadagundong na tambol. Hindi nawawala ang kadiliman. Naghihintay lang sa loob ng bawat isa sa atin.